Okay lang ba ang 30 minutes na workout? Oo naman. Kung isang oras, pwede rin ba? Pwede. 2 oras na pagbubuhat, hindi ba ma-overtrain? Hindi. Ano ba talaga ang mas mabisa sa pagpapalaki ng muscle? Yung mabilisan o matagal na pag-workout? Yan ang sasagutin natin sa videong ito. Pero bago yan, kung ikaw ay bago pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. At pakiclick mo rin yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you! That's all you got. Take it right now before you get. Shoutout kila Roy Tumampok, Reynaldo Lausa, Alex Tapas, Alon Salvador, at kay Roger Martinez. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. A clock, yeah. One shot. Give it all you got and never be. Kapag sinabing mabilisan mga kaprakti, ito ay tumutukoy sa oras o yung itinatagal mo sa gym. Hindi yung mabilisan na paggalaw o pagkilos. Ibig sabihin, ito yung pagbubuhat na tumatagal lamang ng 30 to 45 minutes kada session sa gym. Hindi naman masama ito. Malaki pa rin ang posibilidad na lumaki ang iyong muscle dito. Subalit, tiyakin nyo lang na sa maikling oras na yan ay matatapos nyo ang inyong program. Halimbawa, kung ang program nyo ay chest at triceps sa araw na yon, kailangan magawa nyo lahat yon sa loob ng 30 to 45 minutes. Kaya ba yon? Kayang-kaya. Una, kailangan mong gumawa ng sarili mong workout program. Ibig sabihin, sa pagpasok mo pa lang sa gym, alam mo na agad yung mga exercises na gagawin mo. Pati ang pagkakasunod nito. Iwasang makipagkwentuhan at mag-cellphone. Now with a fucking blood clot, yeah. One shot. Give it. Ang pinakasikreto dito ay sandaling pahinga lang ang gawin sa bawat pagtatapos ng set. Halimbawa, sa bench press. Kung 3 sets ang gagawin mo dito, pagkatapos mong gawin ang first set, magpahinga lang ng 30 hanggang 45 seconds bago gawin ang second set. Pagkatapos nito, magpahinga ulit ng 30 to 45 seconds bago gawin ang third set. Hindi mo kailangan bilisan ang paggalaw. Dapat kontrolado pa rin. Maniwala ka, magagawa mo ang 3 exercise sa chest at 2 exercise naman sa triceps sa loob lang ng 45 minutes o baka wala pa. Mula sa aking karanasan, mas epektibo ang ganitong estilo sa akin. Subalit, tiyakin nyo lang na hindi masyadong mabigat ang bubuhatin nyo dito, na kung saan matcha-challenge pa rin kayong gawin ang 10 to 12 reps kada set. Dahil ang mahalaga ay yung maramdaman mo yung muscle pump. Kaya dapat alam mo rin yung proper form ng bawat exercise. And never back down. No, I'm never gonna stop, yeah. Dahil sandali lang kayong magbuhat, maaaring 5 hanggang 6 na exercise lang ang inyong magagawa kada session. Kaya naman, marapat lang na matrain nyo ang bawat muscle group ng 2 beses kada linggo. Halimbawa, kapag chest at triceps ang program nyo, sa Lunes, gawin nyo ulit ito sa Huwebes. Ang ganitong routine ay maganda para sa mga taong sobrang busy sa buhay. At dahil sandali lang ang pagbubuhat dito, maisisingit niya pa rin ang pagiging healthy lifestyle. A little bit of hope to help us cope as we go down. Ang 1 oras hanggang 1.5 oras na pagbubuhat ay isang pinaka-ideal na dapat itagal ng isang tao sa gym. Hindi ka masyado nagmamadali dito kaysa kanina. Subalit, mas mabigat dapat ng bahagya ang bubuhatin nyo dito kaysa sa nauna nating tinalakay kanina. Ito ay dahil hahaba din kasi ng kaunti ang inyong pahinga dito. Maaaring 1 hanggat 1.5 minuto ang magiging pahinga nyo kada set. Na mata-challenge kayong gawin ang 10 reps kada set. Kapag lumagpas na kayo sa 10 reps,
dagdagan ng bahagya ang bigat ng weights. Dapat nasa 8 to 10 reps lang sa ganitong haba ng oras nyo sa gym. Kaya sa nauna nating itinalakay, dapat matrain nyo din dito ang bawat muscle group ng 2 beses kada linggo. Down, off the ground till I'm found. Hear the sound. Tama kayo. Ang pagbubuhat ng sobrang tagal o mahabang oras sa gym ay maaaring magdulot ng overtraining na makakaapekto sa paglaki ng ating muscle. Pero depende pa rin ito kung ilang beses siyang magbuhat kada linggo. Halimbawa, 2 oras o higit pa kung ikaw ay magbuhat at 2 beses mo ring tinitrain ang bawat muscle group kada linggo. Aba, ma-overtrain ka nga. Bakit ko ito nasabi? Halimbawa, sa chest at triceps ulit na program mo, kung kanina, sabihin na nating nakakagawa ka ng 3 hanggang 4 na exercise sa chest at 2 exercise naman sa triceps sa loob ng 1 oras o lumagpas pa ng konti. Kapag mahigit sa 2 oras ang buhat mo sa gym, malamang na nasa 6 hanggang 7 na exercises ang magagawa mo sa chest at 4 hanggang 5 sa triceps. Tapos 2 beses kada linggo mo pa itong ititrain. Sobrang dami na niyan mga kaprakti. Hindi sasapat ang 3 hanggang 4 na araw na recovery time. More, you deserve it. Find a thing that you love, then breathe. Oo, maaaring pwede sa iba. Pero sa ordinaryong genetics, hindi ito uubra. Pero pwede ka pa rin magbuhat ng 2 oras o higit pa. Basta tiyakin mo lang na once a week mo lang matitrain ang bawat muscle group. At dapat at least 2 muscle group ang magkasama. Dito sa binigay nating halimbawa, makikita na kahit mahigit sa 2 oras ka kung magbuhat, ito ay dahil minsan mo lang itong i-workout sa loob ng 1 linggo. Mapapansin din na 3 beses ka lang pupunta ng gym sa loob ng 1 linggo at meron kang 4 na araw na pahinga o recovery time. Nakita nyo, tumagal ka man ng 2 oras o higit pa sa dami ng exercise na ginawa mo, sapat naman yung mga araw na pahinga mo kung saan nakarecover na ang iyong muscle bago mo ito uliting gawin. Dahil dyan, hindi ka ma-overtrained. Ang ganitong estilo ng workout routine ay tinatawag din na bro split program, kung saan once a week mo lang ititrain ang bawat muscle group. Akma ang routine na ito sa mga taong may mga araw na hindi maisingit yung pagbubuhat, pero may mga araw naman na maluwag siya sa oras. Nobody knows I'm dead. Here I'm a ghost instead. Sa ating recap, napansin nyo, hindi sukatan ang haba ng oras na itinatagal mo sa gym kung pagpapalaki ng katawan ang pag-uusapan. Depende kasi ito kung ilang beses mong itrain ang bawat muscle group. Kaya, kung may nakita kayo sa gym, nasaglit lang kung magbuhat, pero lumalaki ang katawan. At ganun din yung matagal magbuhat, malaki din ang katawan. Nalito ka ngayon kung sino ang gagayahin mo. Tanungin mo sila kung ano ba ang workout routine nila o kung ilang beses ba nilang tinitrain ang bawat muscle group. At para hindi ka na malito, heto na nga itinuro ko na. Nasa inyo na lang kung ano ang pipiliin nyo, kung saan akma sa inyong schedule. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang dahil kailangan nyo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! If we're close, always wonder if we chose the right fork in the road.